Go to sleep, baby. Mahinang bulong ni Terence kay Isabel. Marahil naramdaman nitong gising pa rin siya. Sino ba naman ang makakatulog habang kayakap ang isang lalaking napakagwapo? Kakakilala niya pa lang kanina sa lalaking ito na bilang asawa niya. It all happened so fast. Sobrang bilis ng mga pangyayari at ang pagbabalik niya sa buhay nito. She can't sleep while hugging him. Ang sarap naman kasi nitong yumakap. Nakaka-relax, ngunit nakakatinis rin at the same time. Hindi maunawaan ni Isabel ang kakaibang init na kanyang nararamdaman. It seems like she doesn't want to give a little space between their bodies. Gustong gusto niya ang mahigpit na pagyakap nito sa kanya at ang pag-amoy-amoy nito sa tuktok ng ulo niya. Habang siya naman ay sinisinghot ang mabangong t-shirt nito. Amoy bibi. She can also feel his muscles. Ang sarap mapaloob sa mga bisig nito. Hindi pa ako inaantok eh. Ikaw matulog ka na rin. Sagot niya habang nakasiksik siya sa dibdib nito. Pakiramdam ni Isabel ay nagkakagusto na agad siya sa asawa niya. Nai-inlove na nga siya yata eh. Masyadong madaling mahalin ang lalaking kayakap niya. Pelyo ito at nakakatuwa ang pagiging siloso. Malambing ito at sobrang gwapo pa. Sino ba namang babae ang hindi mahuhulog nang mabilis sa taong ito? Nakaramdam siya ng kaba. Panigurado nga, maraming mga babae ang nagkakagusto sa asawa niya. Ayoko pang matulog. Bakit naman? Napabuntong hininga ito at naramdaman niyang mas humigpit ang pagyayakap nito sa kanya. Dahil natatakot ako. Napakunot ang kanyang noo. Agad siyang tumingala upang tignan ang gwapong mukha nito. Napansin niyang namumula ang mga mata nito. Is he crying? Bakit ka umiiyak? He smiled. Tears of joy? Here it goes again. She felt the unfamiliar feeling that someone touches her heart. Para tuloy gusto niyang punasan ang luhang tumulo sa mga mata nito. Bakit ka takot matulog at umiiyak? Mahinang tanong niya habang nakatitig ito sa kanyang mukha. He's looking at her with sadness and longingness. Nararamdaman niya iyon habang nakatingin ito sa kanya. Natatakot ako. Baka panaginip lang ang lahat ng ito. I can't lose you again. Hinaplos nito ang kanyang buhok ng dahan-dahan habang buong pagmamahal itong nakatingin sa kanya. Samantalang nahuhulog na talaga ang inosenteng puso ni Isabel para sa lalaking ito. Ramdam niya ang pangungulila nito sa kanya at ang takot nitong muli siyang mawala. Maybe when I close my eyes, I'll suddenly realize that I'm just dreaming. Baka naghahalusinasyon lang ako na bumalik na yung asawa ko. Natigilan ito nang bigyan niya ng isang halik ang pisngi nito. She just can't help kissing him. Gusto niyang pagaanin ang nararamdaman nitong takot sa pamamagitan ng kanyang munting halik. Nahihiyaman si Isabel, halikan ang makinis nitong pisngi ay itinuloy pa rin niya. She just gave him a good night kiss to calm his mind. Hindi ka nananaginip, she whispered. Natulala ito habang nakatingin sa kanya bago ito unti-unting napangiti. He blushed. Kinilig ako dun na. Pabirong sabi nito bago siya nito niyakap ulit ng mahigpit. She leaned her face again to his chest as he locked her in again. Kinikilig pa rin pala ang mga kasing gwapo nito. Nakaka-fall talaga. Bakit ang bilis niya naman yatang ma-inlove sa mukong na ito? Matulog ka na kasi. Kung ano-anong iniisip mo. Hindi naman ako halusinasyon.
narito na talaga ako ulit. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Don't ever leave me again, wife. Depende kung mabait ka. Saglit itong kumala sa pagyakap sa kanya upang tignan ang kanyang mukha. Mabait naman ako ah. What do you mean? Napapanguso nitong tanong. Baka marami kang side chick nang wala ako eh. Mali ko ba? Tignan mo nga, kakakilala pa lang natin kanina. Matagal na kitang kilala. Ang ibig kong sabihin, bilang si Isabel, hindi bilang si Yumi. Natigilan ito. Ikaw rin naman ang Yumi ko, pero 50% lang. Nagpapakipot ka pa sa akin eh. Nakangisi nitong bero sa kanya bago nito kurutin ng kanyang pisngi. Tinapik niya ang kamay nito. Nagpapakipot ka dyan? Hindi ah. He just smiled while looking at her angry bird face expression. Nagkakandatulis ang nguso nito. Kung hindi ka lang magagalit sa akin, hahalikan kita eh. Nawala unti-unti ang pagnguso niya. Napalitan iyon ng pagkatulala dahil sa kakaibang pagtibok ng kanyang puso. So, subukan mo para hindi na kita papansinin. Kunwaring sambit niya. Kahit ang totoo ay nasasabi ka rin siyang matikman muli ang malambot at mamula-mula nitong mga labi. Ngumuso ito at nagbibiro na hahalikan siya. Napangiti tuloy siya dahil may pagkapilyo talaga ito. Kiss mo ko ulit, pero sa lips na. Pangbata lang yung kiss sa pisngi. Hirit pa nito bago pinagdikit ang noo nilang pareho. Kung nakakatalon lang ang puso niya mula sa kanyang dibdib, ay baka tumalon na iyon. Nabibingi na si Isabel sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ayoko nga, hindi pa ako ready. Kahit gaano siya kasabik makipaghalikan dito, ay iyon pa rin ang lumabas sa kanyang bibig. Napalabi ito. Kailan kita mahahalikan ulit? Kapag ready na ako. Mahinang sagot niya. Tumatama kasi ang kanilang mga hininga sa mukha ng isa't isa. Sobrang fresh ng hininga nito. Confident naman siya na fresh birth rin siya dahil sinigurado niya iyon kanina. Paano kung hindi ko na mahintay? May halong paglalanding tanong ni Ace sa kanya bago nito hapitin ang kanyang bewang. Naalarma siya. Huwag muna please. Huminga ito ng malalim nang maramdaman nitong natatakot siya. Calm down. I won't bite you. Binibero lang kita. Hihintayin kong maging handa ka. Babawin na lang ako kapag okay na. He tucked her hair behind her ears while seeing those coming words from him. Natahimik siya. Muli siyang niyakap nito at nakontinto na lang ito sa pakikipagyakapan sa kanya. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Bakit parang in love ka sa akin? Lakas loob na tanong niya kay Ace dahil hindi pa rin siya makatulog. Lahat. Maiksi, ngunit buong pagmamahal nitong sagot sa kanya. Pero hindi na ako si Yumi. Ako na si Isabel. Kahit ikaw pa man si Yumi o si Isabel, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hintayin ko na lang ma-inlove ka ulit sa akin. Napakagatlabi siya. Pwede ba akong magpasalon bukas? Why? Naiilang ako sa hitsura ko. Parang hindi ako babagay sa isang katulad mo. Kunot noo itong muling tumingin sa kanya. Inangat nito ang kanyang baba upang magkatinginan sila. You're perfect for me, kahit ano pang hitsura mo.
Namula na naman ang kanyang pisngi. Kwento mo sa akin kung paano tayo nagkakilala noon. Gusto kong balikan ang kwento natin. Yung totoong kwento na. Wala sa loob na sambit niya habang nakatingin siya sa mga mata ni Ace. Seryoso ako kanina. Ganoon talaga nag-umpisa ang relasyon natin. We had sex on the first day. Namula yata hindi lang ang pisngi niya, kundi ang buong katawan niya sa hiya. Seryoso ba talaga ito? Seryoso? Ngumiti ito bago nito pinisil muli ang isang pisngi niya. Yeah, we had sex every night and day sa loob ng 7 araw natin sa Boracay. Pinalo niya ang braso nito. Niluspag mo ko, ang pasauhin mo talaga. Hiyang-hiya tuloy siya. Bakit niya kasi natanong iyon? Kuwininto nito sa kanya ang kanilang unang pagkakakilala. Hindi niya maiwasan ma-imagine kung gaano kahat ang iksinang iyon. Ayon sa kwento nito, dinala daw siya ni Ren sa dagat upang maligo roon. Napalunok pa nga raw siya nang maghubad ito ng short nito at tanging swimming trunks na lang ang natira nitong saplot. Iniwasan niya raw mapatingin sa bukol na nakaumbok sa gitnang bahagi ng trunks nito. Napakayabang talaga kahit sa kwento lang. Namula tuloy ang pisngi ni Isabel habang kinikwento iyon ni Terence. Naghubad rin daw siya ng kanyang kulay puting cover up. Lumantad sa paningin ni Renz ang tunay na ganda ng kanyang katawan. Although kanina pa daw nito napansin na sexy siya, napalunok pa rin daw ito nang mapatingin sa ganda ng kanyang katawan. Lalo na sa malulusog niyang dibdib. Bastos talaga. Ikwento daw ba kung gaano ito nalulusugan sa dibdib niya. Kinurot niya tuloy ito ng pino sa tagiliran nito. Nag-init daw ang kanilang mga katawan dahil sa paraan ng pagtingin na rin sa bandang dibdib niya. Tara, swimming na tayo. Pagyaya nito sa kanya na agad naman daw niyang pinagbigyan. Paglusong pa lang daw nila sa tubig ay dinala na agad sa nito sa malalim na bahagi ng dagat at roon sa walang taong lumalangoy. Nakipaglaplapan na raw siya kay Renz na parang sabik na sabik. Nilamas na raw nito ang kanyang dalawang malulusog na dibdib. Tama na please. Bumangon siya at pinaghahampas niya ng unan si Terence. Tawa ito ng tawa dahil apektado siya sa ikiwininto nito. Nag-init ang katawan niya. Napakamanyak mo talaga. Kung magkwento ka, para kang nagkikwento ng bold kainis ka. Ang lakas ng tawa nito. Matulog kang mag-isa dyan. Hiyang-hiya siya kaya babangon na sana siya ng tuluyan. Ngunit hinapit lang nito ang bewang niya upang mapahiga siyang muli. Ikaw nagpakwento sa akin eh. Ganoon naman talaga nag-umpisa ang love story natin. Laplapan sa restaurant bago tayo nag-sex sa dagat. Tama na. Ang lakas ng tawa ni Terence dahil pulang-pula ang kanyang mukha. Oo na, sorry na. Matulog na tayo. Naiinit rin ako pag binabalikan pa natin yun eh. Buwisit ka? Makakatulog pa kaya ako nito? Nakangusong reklamo niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Terence. Tulog na. Gagawin naman natin yun son, kaya huwag mo nang isipin. Pilyong bero nito kaya nakatanggap ito ng kurot sa tagiliran nito.